Hello po sa tagapakinig sa storya, last chapter na po ito. Dito na po magtatapos ang storya ni Kenneth at ni Ella. Maraming salamat po. Napabalikwas ako ng bangon habang sapuko ang aking bibig. Halos takbuhin ko ang banyo namin at kaagad kong inilabas ang sobrang pangangasim ng aking sikmura. Sumuka ako ng sumuka pero puro laway lang naman ang lumalabas sa akin. Ang sagwa pa ng lasa maasim na lalong trigger sa pangangasim ng sikmura ko. Dahil ba ito sa mga? Nasobrahan ba ako ng kain? Hindi ko napigilang tanong ko sa sarili ko. Muli akong dumuwal kasabay ng pagtapik ng kung sino sa balikat ko. Ayos ka lang ba, anak? Anong nangyari? Ang aga-aga pa pero nagduduwal ka na ah. Buntis ka ba? Narinig kong tanong ni nanay na nagpawindang sa isipan ko. Hindi ako nakakilos habang walang kakurap-kurap akong nakatitig sa kawalan. Paano nga pala kung buntis ako? Ano na lang ang mangyayari sa baby na nasa sinapupunan ko? Kaya ko ba siyang palakihin na walang ama? Naihay, hindi ko po alam. Basta parang, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang muli akong sumuka. Kahit na anong pilit ko, wala talagang mailabas na kahit na ano ang tiyan ko. Puro laway lang at naramdaman ko na lang din na tagaktak na ang malamig na pawis sa noo ko dahil sa sitwasyon ko ngayon. Ganyan din ako noong ipinagbubuntis ko kayong lahat. Nagduduwal tuwing umaga at nahihilo. Maselan pagdating sa pagkain at palaging nanghihina, sagot ni nanay sa akin. Hindi ako nakaimik. Mukhang confirm nga. Nagdadalang tao nga siguro ako. Kahit naman gaano pa kaabala si Kenneth sa opisina, nagkakaroon pa rin naman siya ng time minsan sa akin para may mangyari sa aming dalawa. Wala sa sariling napahawak ako sa impis ko pang tiyan. Pinaghalong damdamin ang kaagad na lumukob sa pagkatao ko. Natutuwa ako sa kaalamang magkakaanak na kami ni Kenneth, pero natatakot akong isipin sa kung anong klaseng buhay ang kaya kong ibigay sa kanya. May mga kapatid na umaasa sa akin tapos dadagdag pa siya. Anak siya ni Kenneth at hindi niya deserve na mabuhay siya sa hirap kagaya ko. Pero ano ang gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Kenneth? Ipapaalam ko ba sa kanya na nagbunga ang ilang beses na nangyari sa aming dalawa? Paano naman ang kaligayahan niya? Nilang dalawa ni Vina? Ayaw kong magiging balakid ako sa pagsasama nilang dalawa. Ayaw kong ako ang maging dahilan para muling masaktan si Kenneth. Mahal ko siya at kaya kong magparaya para lang lumigaya siya. Huwag kang mag-alala, anak. Kung sakaling buntis ka nga, may intindihan namin ang tatay mo iyan. Blessings galing sa itaas iyan, kaya alagaan mo ang sarili mo. Hinding-hindi ka namin pababayaan, muling wika ni nanay, kaya hindi ko na napigilan pa ang mapaiyak. Lumuluhang humarap ako sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Hindi po kayo galit? Nakakahiya po kapag malaman ng mga tao dito sa lugar natin na nagdadalang tao ako. Magiging paborito na naman tayong itsisimis ng mga tsismosa, umiiyak kong bigkas. Hinagot naman ni nanay ang buhok ko bago siya nagsalita. Hindi ka pa ba sanay sa kanila? May ginawa ka mang tama or wala, hindi talaga mapipigilan ang mga tsismusa na iyan na magkalat ng maling kwento. Huwag mo silang pansinin. Ang dapat mong gawin ngayon, mas lalo mo pang alagaan ang sarili mo para healthy ang apo namin paglabas niya, nakangiting bigkas ni nanay. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Salat man sa yaman ang pamilya namin pero malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil nagkaroon ako ng pamilya na handa akong intindihin sa lahat ng bagay. Kahit na isang kahig isang tuka lang kami, hinding-hindi ko talaga sila ipagpapalit. Ngayon ko lubos na patunayan na hindi pala nila ako iiwan kahit na anong mangyari. Nandyan sila para damayan ako sa lahat ng oras. Thank you, Nay. Hayan niyo po, babawi ako sa inyo, sagot ko sa kanya. Anak kita, Ella, at sinalo mo na lahat ng obligasyon mo sa pamilya natin. Ang laki ng naitulong mo sa mga kapatid mo. Hayaan mong kami naman ang tutulong sa iyo, nakangiti niyang sagot. Pinunasan niya pa ang luha sa aking mga mata. Sige na, ituloy mo na kung ano man ang gagawin mo dito sa banyo. Ilalaga ko muna iyong mais para malagyan ng laman ang sikmura mo, nakangiting wika ni nanay. Tumango naman ako. Pagkaalis ni nanay, mabilis na din akong bumalik ng kwarto. Kinuha ko sa bag ang pregnancy test na binili sa akin ni Manang at muling bumalik ng banyo. Kung nagdadalang tao man ako, gusto kong makasigurado. Pinatakan ko lang ng urin ko ang maliit na butas at naghintay lang ako ng isang saglit. Muling pumatak ang luha sa aking mga mata nang lumabas ang dalawang guhit na kulay pula.
Confirm nga nagdadalang tao ako. Buntis ako at magkakaanak na kaming dalawa ni Kenneth. Muli kong nahaplos ang impis ko pang tiyan. Kahit na anong mangyari, itatawid ko ang pagbubuntis kong ito. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ang baby na nasa sinapupunan ko. Naghilamos at nagmugmug lang ako bago ako lumabas ng banyo. Nagbihis akong mag-toothbrush kanina pero ayaw tanggapin ng sistema ko ang lasa ng toothpaste. Muli akong bumalik ng kwarto at nagpalit ng komportableng pambahay na damit. Muli kong sinipat ng tingin ang hawak kong pregnancy test. Gumuhit ang masayang itilabi ko bago ko ipinasok sa loob ng bag, itatago ko muna. Remembrance ba? Akmang palabas na ako ng kwarto nang marinig kong may tao sa labas. Tahimik ang buong kabahayan at mukhang pumasok ng school ang iba kong mga kapatid. Tao po. Tao po. Mang Thelmo, nandyan po ba kayo? Narinig kong sambit ng kung sino sa labas. Mabilis akong sumilit sa bintana at ganoon na lang ang pagtataka ko nang mapansin ang tatlong estrangherong lalaki sa labas. Dalawa sa kanila ay nakasuot ng kulay orange na suit at may parang sombrero pa sa ulo. May mga cartons din akong napapansin sa lapag na parang daladala nila. May mataas na sasakyan din sa likuran nila na parang iyon ang pinagkargahan ng mga cartons na dala nila. Ang mas lalong nakakawindang ay ang mga utsusera at utsusero naming mga kapitbahay. Nakakatitig sila sa gawin ng bahay namin na parang nagtataka din sila kung sino ang mga taong nasa labas. Tiyak na tampulan na naman ako ng chismis nito maya-maya lang. Sandali lang po, kaagad kong sigaw kaya naman napatingin na sila sa gawi ko. Kapareha ang suot ng dalawang lalaki sa mga construction worker na gumagawa ng bahay na kahapon ko pa tinatanaw. Ano kaya ang kailangan nila? Bakit po? Wala si tatay, nasa bukid yata pero maya-maya baka nandyan na din iyon. May kailangan po ba sila? Nagtataka kong tanong pagkalabas ko sa bakuran namin. Mabilis akong naglakad palapit sa kanila. Napansin kong napatitig pa sa akin ang isa sa kanila, kasabay ng pagguhit ng ngiti sa labi. Good morning, Ma'am Ella. May nagpapabigay po, sagot niya sa akin na labis kong ipinagtaka. Paano niya ako nakilala kahapon lang naman ako dumating dito sa baryo namin? Saka ngayon ko lang din nakita ang taong ito. Ha? Kilala niyo po ako, nakakunot ang noo kong tanong. Nakangiti naman siyang tumango. Ako po ang engineer sa pinapatayong bahay na iyon. Silang dalawa naman mga tauhan ko. Napag-utusan lang po na ibigay daw namin sa inyo ito. Pasensya na po, galing pa kami ng bayan kaya medyo tanghali na namin na i-deliver. Nakangiting sagot niya. Wala sa sariling napatitig ako sa mga cartons na dala-dala nila. Ano po ba ang mga iyan? Saka, sino ang nagpabigay, nagtataka kong tanong. Bago pa ako nasagot ng lalaking nasa harapan ko siyang lapit naman ni nanay. Katulad ko punong-puno din ang pagtataka ang mukha nito habang sinisipat niya ng tingin ang mga bagay na dala ng mga etrangherong lalaki. Engineer Jude. Kayo pala, bigkas ni nanay. Nakahinga naman ako ng maluwag. Mukhang kilala ni nanay ang lalaking ito. Aling Rosita. Ipinapabigay po ng boss ko para sa anak nyo. Pasensya na po at medyo tanghali na, sagot ng nagngangalang Engineer Jude kay nanay. Muli akong napatitig sa mga dala niyang cartons. Ganoon ba? Abat, kakarating lang kahap ng anak ko, may admirer na kaagad siya, bigkas ni nanay. Hindi ko naman napigilan ang mapangiwi. Huwag naman sanang madagdagan ang mga makukulit na tao sa paligid ko. Kay Ondo pa nga lang, parang maubos na lahat ng pasensya ko sa katawan dahil sa kanya. Ayaw kong ma-stress habang ipinagbubuntis ko itong anak ko. Baka naman po nagkamali kayo ng bahay na pinuntahan. Kakarating ko lang po kahapon at imposible na kilala ko iyang boss nyo, sagot ko naman. Muli akong napatingin sa ginagawa nilang bahay. Sa sobrang laki ng bahay sigurado akong mayaman ang boss ng taong ito. Nai-confirm na namin sa kanya, Ma'am Ella. Sige po, babalik na kami ng trabaho. Double time kami ngayon dahil gusto ng boss namin tapusin kaagad ang bahay na iyan, sagot ni Engineer Jude at sininyasan niya pa ang dalawa niyang kasama na ipasok sa loob ng bahay namin ang mga dala-dala nila. Tatangihan ko na sana pero mabilis ang kilos nila. Ininsist din talaga ni Engineer Jude na para sa akin daw talaga ang mga dala nila. Nang maipasok nila lahat ng cartons, mabilis na silang umalis. Todo pasalamat naman si nanay habang takang-taka naman ako.
Kung sino man ang boss na tinutukoy ni Engineer Jude, parang gusto ko na siyang makausap. Hindi pwedeng basta na lang siyang magpadala ng kung ano-ano sa bahay namin. Muli akong naglakad papasok ng bahay. Napansin ko si nanay na binubuksan niya na ang isa sa mga cartons at pareho kaming nagulat dahil puro mga pagkain galing sa groceries ang laman. Wala sa saril na palapit ako at nakihalukay na din. Grabe, sobrang galante naman ang admirer mo anak. Ang dami nito bigkas ni nanay. Wala sa sariling napaupo ako sa upuang kahoy. Ang gulo na nga ng utak ko dumagdag pa ito. Nay, huwag niyo na po munang galawin iyan. Balak ko pong isauli sa kung sino man ang nagbigay niyan, sagot ko kay nanay. Hindi ko kayang tumanggap ng regalo mula sa mga taong hindi ko kilala. Parang nakakatakot nga ito anak. Iyong may-ari ng bahay na iyan, hindi pa rin namin nakikita. Rush daw ang pagpapagawa ng bahay na iyan kaya kahit gabi, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga tao dyan, sagot ni nanay. Saglit akong nanahimik habang pinagmamasdan si nanay habang muli niyang isinasara ang karton. Mabuti na lang at nakinig siya sa akin. Malaking tulong sa pamilya namin ang kung ano man ang nasa loob ng cartons, pero ayaw ko naman na malagay kami sa alanganin. Ayaw kong magpasilaw sa mga regalo na iyan na hindi ko kilala kung sino ang nagbigay. Pagkatapos isara ni nanay ang isang karton na binuksan niya kanina, mabilis siyang bumalik ng kusina. Pagbalik niya may dala na siyang nilagang mais at tinimplang tsokolate na galing sa tablya. Paborito kong inumin ito noon kaya kaagad akong sumimsim. Nag-uumpisa ko na sanang i-enjoy ang hot chocolate ko nang muli akong nakarinig ng tumatawag na kung sino sa labas ng bahay. Uy, Ondo. Ang aga mo naman. Wala ka bang trabaho ngayon? Narinig kong sambit ni nanay nang labasin niya kung sino mang bisita ang tumatawag sa labas. Hindi ko na napigilan pa na mapahilot sa sarili kong sentido. Kakatapos ko lang makipag-usap sa sugo ng tagahanga ko na nagbigay ng sangkatutak na regalo, heto na naman si Ondo. Ano ba? Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay pero bakit lalong gumulo yata ang sitwasyon ko? Walang gana akong tumayo at naglakad palabas ng bahay. Naabutan ko si Ondo na hindi magkanda-ugaga sa mga bitbit niyang iba't ibang klaseng prutas at gulay. Nag-harvest yata ng mga pananim niya sa bukid para gawing pasalubong sa akin. Good morning, Ihi, lablab, kaagad niyang bigkas pagkakita sa akin. Pigil ko ang sarili kong mapangiwi. Yikes! Lablab talaga? Ang sagwa pala pakinggan kapag hindi mo type ang taong tumatawag sa iyo ng endearment na ganyan. Ang dami naman yata niyang dala mo, Ondo. Baka magalit na sa iyo iyang nanay Pilar mo dahil halos ubusin mo na ang tanim niyong produkto, sagot ko naman sa kanya. Napasulyap pa ako kay nanay nakakamot-kamot sa kanyang ulo. Hindi namin kayang i-consume lahat ng mga dala ni Ondo. Tiyak na masisira lang iyan dahil nasa bukid din si tatay ngayon at siguradong may dala-dala din iyong mga produkto pag uwi mamaya. Mga pananim ko ito di may lablab. Huwag mong intindihin si nanay. Ako ang bahala sa kanya. Siya nga pala, nakausap ko ang tatay mo kanina. Balak sana namin mamanhikan mamaya. Kukontak na ako ng magkakatay ng mga baboy para may pagkain ang mga bisita natin, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Walang hiya. Boyfriend ko na ba siya? Mamamanhikan na naman siya. Heist, dapat pala hindi na lang ako naglayas Dapat hindi na lang muna ako umuwi dito sa probensya kung ito din lang ang sasalubong sa akin. Hindi pa nga ako nakakabawi sa pagod sa bayahe ko tapos heto na naman. Helpless akong napatingin kay nanay na noon ay nakatitig na din sa akin. Sininyasan ko pa siya nakausapin si Ondo dahil hindi ako sang-ayon sa sinasabi niya ngayon. Hindi ko siya boyfriend at wala akong balak magpakasal kahit kanino. Pero kung si Kenneth lang siya baka kanina pa ako naglulundag sa tuwa. Is it Ondo, alam na ba ng nanay at tatay mo itong desisyon mo? Baka mamaya bigla na lang sumama ang loob nila dahil pabigla-bigla din iyang desisyon mo, wika ni nanay. Hindi din yata niya alam kung paano awatin si Ondo Heist, sakit talaga sa ulo ito. Ayaw ko sanang ma-stress dahil. Iniiwasan ko na ma-stress din ang baby na nasa sinapupunan ko, pero itong ginagawa ni Ondo sa akin. Parang gusto ko na lang bumalik ng Manila at aminin kay Kenneth na nagdadalang tao ako. Siguradong hindi niya ako pababayaan. Kakausapin ko pa po siya Nanay Rosita. Pero sigurado naman napapayag sila.
Gusto kasi nilang magkaroon ng magandang apo eh. Parang kinikilit na sagot nito na hindi ko na talaga napigilan ang mapaismid. Talagang nakikinanay pa siya sa nanay ko? Kapal ng mukha. Saka ano daw? Naghahanap ang nanay niya ng magandang apo. Grabeng ambisyon iyan. Kung pogi itong si Ondo, hindi malayong mangyari iyon. Ay hindi pa pala alam eh. Sige na sabihin mo muna sa kanila. Ipaalam mo muna, pilit ang ngiting sagot naman ni nanay. Kulang na lang ipagtabuyan niya na si Ondo at nang paalis na ito, sinabi niya pa na iuwi na ang mga daladala niyang mga gulay at prutas, pero kumaripas lang takbo. Kamot ulo na lang tuloy si nanay habang sinusundan ito ng tingin. Tigas ng ulo ng batang iyon. Ano ba ang nakita niya sa iyo at noon pa man patay na siya sa iyo, bigkas ni nanay. Naiinis naman akong napabungtong hininga. Pagdating ng mga kapatid ko mamaya na isabihin niyo po na dalhin sa bahay nila Ondo ang mga prutas at gulay na iyan, bigkas ko. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa Ondo na iyon para tumigil na. Nakakasura na din kasi talaga eh. Kahapon pa siya nangungulit. Pangalawang araw ko pa lang dito sa baryo namin pero puro konsumisyon na ang inabot ko. May secret admirer ako na nagpadala ng sangkatutak ng regalo, tapos dumagdag pa itong si Ondo. Yan din ang balak kong gawin mamaya. Nakakahiya ang ginagawa ng batang iyon. Baka mapulaan pa tayo ng mga kapitbahay natin at isipin nila na ginagatasan natin ang manliligaw mong iyon, Ella, bigkas ni nanay. Hindi ko napigilan ang mapangiwi. Dagdagan pa sa alalahanin ko itong mga marits namin ng mga kapitbahay. Kapag malaman nila na buntis ako at hindi ko kasama ang ama ng batang nasa sinapupunan ko, mas lalo akong malalagot. Magiging main topic talaga ako nito sa mga umpukan. Sige na anak. Ituloy mo na iyong pagkain mo. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka ulit. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo, nakangiting bigkas ni nanay. Ngumiti naman ako sa kanya sabay tango. Sige po, Nay. Salamat po. Pasensya na po kung hindi muna ako makakatulong sa mga gawaing bahay. Para pong nanghihina pa rin ako. Para po akong inaantok na ewan, sagot ko sa kanya. Nakakaunawa namang tumango si nanay. Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Kami na ang bahala. Magpahinga ka. Siya nga pala inutusan ko ang tatay mo na bumili ng native na manok kina Mang Cardo. Ano nga pala ang gusto mong luto, muling wika ni nanay. Tinola na lang, Nay. Tapos medyo maanghang ang templa, bigkas ko. Bigla tuloy akong natakam sa isiping tinolang native na manok ang magiging ulam namin mamaya. Pagkatapos kumain ng agahan muli akong pumasok sa kwarto at nahiga. Medyo mainit dito sa loob ng kwarto kaya itinutok ko talaga sa katawan ko ang iisa naming electric fan. Ilang saglit lang kaagad na din naman akong nakatulog. Nagising ako sa mahinang yugyug sa akin. Pupungas-pungas ko pang idinilat ang aking mga mata at kaagad na sumalubong sa akin ang seryosong mukha ni Thalia. Bakit? Nagtataka kong tanong. Dahan akong bumangon habang kinakapa ko ang aking mga mata. Sinicheck ko kung may muta ba ako. Ang alam ko kasi napahimbing ang tulog ko. Napasulyap pa ako sa orasan na nasa dingding at doon ko napagtanto na halos 12:00 na pala ng tanghali. Baka kakain na kaya ako ginising ng kapatid kong si Thalia. Ate, may mga bisita ka, bigkas niya. Kaagad naman nagsalubong ang kilay ko. Bisita na naman? Nakailang bisita na ba ako ngayong araw? Si Ondo kasama niya ang mga magulang niya at ilang mga kalalakihan ng baryo natin para magkatay sa 3 baboy na dala niya. Mamamanhi ka na daw eh, bigkas ni Thalia kaya ang antok na naramdaman ko ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng matinding inis kasabay ng narinig kong ingay ng baboy sa labas. Diyos ko! Inuumpisahan na yata nilang katayin ang mga baboy, ate. Paano iyan? Wala ka na yatang ligtas kay Ondo, sagot ni Thalia. Wala sa sariling napatakip ako sa sarili kong tainga at mabilis na bumaba ng papag. Sumilip ako sa bintana at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko ang ilang mga kapitbahay namin na nasa labas ng bahay namin. Napanasin ko din si tatay na kausap ang ama ni Ondo na si Mang Carling. Ano ito? Bakit ganito? Nakatulog lang ako tapos may party-party na palang nagaganap sa labas ng bahay natin, himutok ko kay Thalia. Paano iyan, ate? Magpapakasal ka na talaga kay Ondo? Papayag ka na lang ba, bigkas ni Thalia.
Napakamot ako ng aking ulo dahil sa sinabi niya. Dapat siguro bumalik na lang ako ng Manila para matakasan ko ang sitwasyon na ito eh. Heist, Kenneth, bakit ba kasi bumalik ka pa sa Vina na iyon? Nakakainis na. Hindi. Ayaw ko. Hindi ko siya boyfriend para magpakasal sa kanya, bigkas ko. Yan din ang sinabi ni nanay kanina sa mga magulang ni Ondo. Kaya lang porsigido daw talaga si Ondo na pakasalan ka. Boto naman ang nanay niyang si Aling Pilar sa iyo, dahil tiyak na magaganda daw ang magiging apo niya sa inyong dalawa ni Ondo kung sakaling magkaanak kayo, bigkas ni Thalia. Ang tigas talaga ng ulo ng pamilyang iyon. Parang gusto ko na tuloy mag-walk out at umalis na ng baryo. Walang peace of mind. Lalabasin mo ba sila ate? Muling tanong ni Thalia. Nagugutom ako. Naluto na ba ang tinolang manok? Hayaan mo sila, walang kasalan na mangyari. Hindi ako magpapakasal sa Ondo na iyan, bigkas ko sabay upo sa papag. Dalhan na lang kita ng makakain dito sa kwarto ate. Ayaw ko din sa Ondo na iyan. Baka kapag magkaanak kayo, sunog ang magiging pamangkin ko kung sa kanya magmana. Ayaw ko din mahaluan ng hindi magandang genes ang lahi natin, nakaismid na bigkas ni Thalia. Hindi ko tuloy napigilan ang matawa dahil sa sinabi niya. Teenager na nga pala itong kapatid ko at marunong nang tumingin ang gwapo at pangit. Mabait naman sana si Ondo, kaya lang hindi ko talaga siya type. Ang kulit kasi talaga eh. Simula noong napansin niya na ang kagandahan ko, hindi niya talaga ako tinigilan. Bahala sila dyan. Mamaya maglalok ako ng kwarto dahil hindi talaga ako lalabas. Nagkukot-kot ang kalooban ko habang hinihintay ko si Thalia nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Gulat na napatayo ako at kaagad din naman akong huminahon nang mapagsino kung sino ang pumasok. Nay naman! Ano na naman ang ginagawa ng Ondo na iyan? Bakit namamanhi ka na? Reklamo ko kaagad kay nanay. Parang gusto kong magmaktol dahil sa inis na nararamdaman ko. Ilang beses na namin silang kinausap pero ayaw makinig. Pero teka lang, hindi iyan ang issue ngayon, may naghahanap sa iyo sa labas. May ini-expect ka bang bisita ngayon? Nakakotse tapos nagdatingan din iyong mga trabahador doon sa ginagawang malaking bahay, bigkas ni nanay. Hindi ko naman napigilan ang magtaka. Mabilis akong tumayo at kaagad na sumilip sa bintana. Tama si nanay. May mga sasakyan sa labas. May mga taong nakatayo sa labas ng bakuran namin na hindi ko din kilala. Ano ito? Anong meron? Bakit ganito? Bakit parang ang gulo na ng mundo? Sino daw sila, nay? Hindi ko mapigilang tanong kay nanay. Hindi ko alam. Pagkahinto kasi ng sasakayan nila sa labas ng bakuran natin, pinuntahan na kaagad kita dito, sagot niya. Uamlis ako sa tapat ng bintana at muling naupo sa papag. Tensyonado akong napakagat sa aking kuko. Hindi kaya siya iyong nagpadala sa iyo kaninang umaga ng maraming regalo, anak, bigkas ni nanay. Halatang mayaman ang mga bagong dating base na din sa gamit nilang mga sasakyan. Heist, lalo tuloy akong na-stress. 8. May naghahanap sa iyo sa labas? Ang gwapo, grabe. Kausap siya ni tatay ngayon. Crush ko na yata siya. Sino siya ate? Ang gwapo, sasagot pa sana ako kay nanay pero biglang dumating naman itong si Thalia. Namimilipit sa kilig na akala mo nakakita ng knight and shining armor sa labas. Sino daw, tanong ko. Labasin mo na ate. Ikaw ang hinahanap. Halika na, excited na bigkas ni Thalia at hinila pa ako patayo. Napasulyap din ako kay nanay na naglalakad na din palabas ng kwarto. Sino ba kasi ang naghahanap sa akin? Ano daw ang pangalan? Muli kong tanong kay Thalia. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi niya, kaya pigil ko ang sarili kong masabunutan ito. Gaano ba ka? Gwapo ang nasa labas at bakit bigla yatang na-struck itong kapatid ko? Kenneth daw. Highest pangalan pa lang ang gwapo na, bigkas niya na nagpahinto sa aking paghakbang. Tulala akong napatitig kay Thalia nang marinig ko ang pangalan na binigkas niya. Si Kenneth, nasa labas siya. Paanong, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang bigla akong kalabitin ni Thalia. Nagtatakang nakatitig siya sa akin. Kenneth nga daw ang pangalan. Kilala mo ate, tanong niya sa akin. Tumango ako at mabilis ang hakbang na lumbas ng bahay. Kaagad namang sumalubong sa akin si Ondo. Enfay lablab.
Sa wakas, lumabas ka din, narinig kong sambit ni Ondo pero parang wala akong nakita at nilagpasan lang siya. Diretso ang tingin ko sa nakahintong sasakyan sa labas ng bakod namin at ganoon na lang ang paglandas ng luha sa aking mga mata nang makita ko si Kenneth na nakatayo doon. Halos takbuhin namin ang pagitan namin para lang makalapit kami sa isa't isa. Ella, narinig kong bigkas niya kasabay ng mahigpit niyang pagyakap sa akin. Hindi ko naman napigilan ang mapahagulhol ng iyak. Ilang sandali din kaming nanatili sa ganoong sitwasyon. Naririnig ko pa nga ang bulungan ng mga taong nakapaligid sa amin. Lahat sila nagtataka kung sino daw ba ang lalaking kayakap ko. Talaga bang nanito ka? Talaga bang, sinundan mo ako, humihikbi kong bigkas kasabay ng pag-angat ng ulo ko. Gusto kong titigan ang kanyang gwapong mukha, pero noong ginawa ko naman iyon, labi niya ang kaagad na sumalubong sa akin. Binigyan niya ako ng makapugtong hiningang halik sa labi na kahit siguro ang mga tsismosa sa paligid namin, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Yes, nandito ako. Sinundan kita, sweetheart. Di ko kayang mawala ka sa akin, bigkas niya sa akin pagkatapos niyang pakawalan ang labi ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Muli akong napayakap ng mahigpit sa kanya. Thank you. Akala ko talaga wala ka ng pakialam sa akin muling bigkas ko. Naramdaman ko naman ang paghaplos niya sa likuran ko. Pwede ba naman iyon? Ikaw ang buhay ko kaya susundan talaga kita kahit saan ka magpunta, bigkas niya habang baka sa boses niya ang galak. Ayaw ko na sanang humiwalay sa kanya pero nang mapansin ko na nakatayo na sa tabi namin sila Mommy Arabella at Daddy Court, wala na akong nagawa pa kundi ang kumalas sa pagkakayak ni Kenneth. Nakakahiya naman kung hindi ko sila batiin at I welcome sa baryo namin. Kumusta, iha? Ano ba ang nangyari? Bakit bigla ka na lang umalis? Kaagad na seryosong tanong ni Mommy Arabella. Baka sa maganda nitong mukha ang pagod dahil siguro sa mahabang bayahe. Hindi ko tuloy mapigilan na makaramdam ng hiya sa kanya. Napabait niya sa akin para umalis na lang ng basta-basta na hindi man lang nagpapaalam sa kanila. Hayaan mo na. Ikaw nga noon, kaunting tampuhan natin bigla ka na lang din naglalayas, sabat naman ni Daddy Court. Pigil ko tuloy ang matawa. Napaismid naman si Mommy Arabella bago niya ako mahigpit na niyakap. Salamat naman at ligtas ka, iha. Alam mo bang sobrang sumasakit na ang ulo ko kay Kenneth? Mula kahapon walang ibang ginawa kundi ang mag-alburuto. Ikaw ang hinahanap niya, bigkas niya pagkatapos niya akong pakawalan sa pagkakayakap sa kanya. Sasagot pa sana ako pero muli namang umiksena si Ondo. Mabilis siyang nakalapit sa amin at akmang hahawakan niya sana ako sa kamay pero naging maagap si Kenneth. What are you doing? Galit na bigkas ni Kenneth sabay tulak kay Ondo. Akmang muli pa sanang lalapit si Ondo pero mabilis na itong binigwasan ni Kenneth. Kaagad tuloy akong napalapit sa kanya at hinawakan ko siya sa braso. Mabuti na lang at natakot yata ang mga kababaryo ko sa mga kasama nilang malalaking katawan na tao kaya walang sino man sa kanila ang nangahas na makialam. Tahimik lang silang nanonood habang takang-taka sa mga nasasaksihan nila. Susugurin pa sana ulit ni Kenneth ang nakahandusay na si Ondo sa lupa pero kaagad ko nang inawat. Seryoso ko siyang tinitigan sa mga mata sabay iling. Baka mapuruhan at maging kriminal pa ang future husband ko. Heist, noong naghagis ng kakulitan ang langit, sinalo na yata lahat ni Ondo Diyos ko! Nasuntok na nga, narinig kong bigkas ni nanay. Mabilis silang dalawa ni tatay na naglakad palapit sa amin, habang nakasunod naman ang umiiyak na si Aling Pilar. Nakahandusay ba naman sa lupa ang anak mo na walang malay, talagang maghihisterikal ka. Kinakabahan tuloy ako ngayon na baka napuruhan itong si Ondo sa kamao ni Kenneth. Who is he? Bakit gusto niyang hawakan ang girlfriend ko? Galit na bigkas ni Kenneth. Natigilan naman sila nanay. Mabuti na lang at mabilis na nakabawi sa pagkabigla sila Mommy Arabella. Nagkusa na siyang harapin sila nanay at tatay. Hello! Ako si Arabella and Vivi husband Kurt and he is Vivi anak. Kenneth Villarama Santillan. Nandito kami para hingin sa kamay niyo si Ella at nang maikasal na sila ng anak namin, sa lalong madaling panahon, narinig kong bigkas ng sobrang ganda kong future bayanan na si Madam Arabella. Halos kasing edad lang ito ni nanay pero kung sa poise at pabataan tingnan, milya-milya ang layo nito. Boyfriend ng anak ko ang anak mo, wala sa sariling tanong ni tatay. Nakangiting kaagad na tumango si Mommy Arabella.
Kaagad naman sumabat si Daddy Kurt sa bailahad ng kamay kay tatay. Kumusta balay? Bigkas ni Daddy Kurt. Hindi ko tuloy mapigilan ang mas lalong humanga sa kanila. Imagine, kaya pala nilang makibagay sa mga taong hindi nila ka-level. Mayaman sila, mahirap kami at gusto niyang makipagkamay kay tatay. Pansin ko ang hiya sa mukha ni Tatay ST Nanay habang nakikipagkamay sila kina Daddy Kurt at Mommy Arabella. Yeah, something like that. Ako Ali, kasal na lang talaga ang kulang sa kanilang dalawa, that's Gezay, nandito kami. Nakangiting sagot ni Mommy Arabella. Nagulat naman ako dahil sa narinig. Sasagot pa sana ako nang kaagad na lumuhod sa harapan ko si Kenneth sa bailahad ng kanyang kamay kung saan may hawak na kumikinang na bagay. Totoo ang sinasabi ni Mommy. Nandito kami para sana mag-propose at yayain kang magpakasal sa akin. Ella, will you marry me? Bigkas niya kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko, biglang tumigil sa pag-inog ang mundo dahil sa sinabi niya. Bigla ko din nakalimutan na maraming mga mata ang nakamasid sa aming dalawa. Naghihintay sa magiging sagot ko. Iyong iba amaze na amaze at hindi makalapinawala na ang isang katulad ko ay luhura ng isang napakagwapo at disenteng lalaki na si Kenneth. Para akong nakalutang sa alapaap habang pilit na inaabsorb ng utak ko ang sinasabi ni Kenneth ngayon. Hindi ko akalain na darating kami sa ganitong sitwasyon. Ang mag-propose siya ng kasal na aminado akong matagal kong hinintay. Naman! Siyempre! Gusto kong magpakasal sa iyo, bigkas ko habang walang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Walang pagsidlan ang tuwa na nararamdaman ng puso ko, at kung panaginip man ang lahat ng ito, ayaw ko na sanang magising. Basta ba kasama ko lang siya palagi. Sa sagot kong iyon, kaagad ding gumunit ang matamis na ngiti sa labi niya. Mabilis na isinuot sa palasingsingan ko ang diamond ring na kumikinang sa tama ng liwanag ng araw. Pero wala doon ang atensyon ko. Ang buo kong atensyon ay nasa mukha ng lalaking pinakamamahal ko na kahit mukha siyang haggard, dahil sa haba ng biyahe nila papunta dito sa baryo namin, hindi man lang iyon nakakabawa sa taglay niyang gandang lalaki. Thank you, sweetheart. Thank you so much. Narinig kong bigkas niya at mula sa pagkakaluhod mabilis siyang tumayo at muli kong naramdaman ang labi niya sa labi ko. Ilang segundo din namin pinagsaluhan ang matamis na halik bago niya ako niyakap ng mahigpit. Hindi pa sana ako bibitaw sa pagkakayakap sa kanya pero biglang balik ng realidad ko. May narinig kaming hiyawan at palakpakan sa paligid kaya wala sa sariling napakalas ako sa pagkakayakap kay Kenneth. Doon ko napansin ang tuwang-tuwa na reaksyon nila tatay, nanay, mga kapatid ko pati na din nila Mommy Arabella at Daddy Kurt. Lahat sila masaya habang pinapanood kami ni Kenneth. Nang ilibot ko ang tingin sa paligid, halos lahat pala ng nandito ay tuwang-tuwa. Lahat nakikisaya sa nakakakilig na proposal ni Kenneth. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita ko ang genuine na ngiti ng mga kapitbahay at kakilala namin habang nagpapahayag ng pagbati. Naku, siya pala ang boyfriend ng anak ko. Kaya pala kahapon ko pa napapansin na malungkot. May pinagdadaanan pala, narinig kong sambit ni tatay. Nagulat pa siya nang lapitan siya ni Kenneth at hinawakan ang kamay niya para magmano. Ako po si Kenneth. Girlfriend ko po ang anak niyo. Pasensya na po kung hindi kaagad ako nakapagbigay galang sa inyo, bigkas ni Kenneth kaya tatay at kaagad na nagmano. Sunod na hinawakan niya ang kamay ni nanay kaya ang ending kita ko ang hiya sa mukha ng mga magulang ko. Hindi din siguro sila makapaniwala na magkakaroon sila ng gwapo at mabait na son-in-law. Naku! Naku, wag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Walang mas importante sa amin kung hindi ang kaligayahan ninyong dalawa. Kung talagang nagkakasundo at nagmamahalan kayong dalawa, sino ba naman kami para hindi makisaya, diba? Nakangiting sagot naman ni nanay. Salamat po. Asahan niyo po na mamahalin ko ang anak niyo ng buong puso, sagot naman ni Kenneth. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Kenneth. Hindi ganyan kasaya ang anak namin kung hindi mo siya naalalagaan ng maayos. Sige na, masyado nang mainit dito sa labas. Pasok na muna tayo. Paanyaya ni tatay. Game na game naman sila Mommy Arabella at Daddy Kurt at kaagad na din silang sumunod kina nanay at tatay papasok ng bahay. Ano nga pala ang meron, sweetheart? Bakit ang daming tao? May party ba? Nagpaiwan naman kaming dalawa ni Kenneth dito sa labas habang nagtataka siya na inililibot ang tingin sa paligid.
Samantalang sa tulong ng isa sa mga bodyguard na kasama nila kanina, nagkamalay tao na si Ondo at halos kalagkarin na siya ng nanay at tatay niya paalis. Narinig marahil nila kung sino si Kenneth sa buhay ko. Ano may taong gusto akong asawahin, mahinang bigkas ko. Hindi ko tuloy malaman kung tama ba iyong pagkakasabi ko. Basta iyon na iyon at mukhang nainintindihan naman ni Kenneth dahil kaagad na nagsalubong ang kilay niya. Huh! Iyong nasapak ko kanina. Gagong iyon bigkas niya. Kagatlabi naman akong tumango. Pero hindi ako pumayag ha. Kakagising ko nga lang noong dumating kayo eh. Tingnan mo ang mamata ko. Diba, mukhang kakagising lang, malambing kong bigkas kay Kenneth. Pinapungay ko pa ang aking mga mata para magmukhang kapanipaniwala. Napansin ko naman na pigil siyang natawa sabay senya sa isa sa nga bodyguard nila. Pakiutusan ang mga kasama mo na i-clear ang buong paligid. Ikaw na din ang kumausap sa iba pang mga residente na willing tumulong sa gagawin niyong trabaho. Maghanap din kayo ng lugar kung saan pwedeng maglanding ang chopper para hindi ganoon kahirap sa pagtransport ng mga in-order namin na pagkain pati na din ang pagpunta ng iba pang mga bisita galing Manila, utos ni Kenneth dito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Hindi ko kasi talaga gets ang ibig niyang sabihin. Anong gagawin nila? Bukod sa pamamanikan, may iba pa ba kayong pakay sa lugar namin? Nagtataka kong tanong kay Kenneth. Meron, mamamanhikan ako ngayon tapos bukas na bukas din gusto kong ikasal na tayo. Wala nang dahilan pa para patagalin natin ito. Unang kasal natin ito tapos pagbalik natin ng Manila, pakasal ulit tayo. Gusto kong ipaalam sa lahat na asawa na kita para wala nang sino man ang mangahas na agawin ka sa akin, nakangiti niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Ang alam ko ang kasal ay medyo matagal na preparasyon. Sa bagay, sa ang kanila Kenneth walang imposible. Lahat ng imposible kaya nilang gawing posible. Bahala na siya. Basta ako, susunod lang sa agos. Kontento na ako basta palagi ko lang siyang kasama. Anong sabi mo? Nagsinungaling si Vina sa akin, kaagad na tanong ko kay Kenneth pagkapasok namin dito sa bahay. Nandito kami sa kusina at sabay na pinagsaluhan ang request kong tinolang manok kanina. Mabuti na lang at nakisama ang baby sa sinapupunan ko at tinagap lahat ng pagkain na isinubo ko ngayong tanghali kung hindi masisira ang plano kong isurpresa si Kenneth tungkol sa pagdadalang tao ko. Yuck! Don't worry, kinumpronta ko na siya at matatakot na ang babaeng iyon na ulitin lahat ng mga kasalanan na nagawa niya, nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng sobrang inis kay Vina. Imagine talagang gagawin pala talaga lahat ng babaeng iyon para magkasira kaming dalawa ni Kenneth. Sorry na lang siya ako at ako pa rin pala ang pipiliin ni Kenneth bandang huli. Muli akong napasulyap kina Nanay at Mommy Arabella. Malakas na nagkatawanan ang dalawa na para bang may nakakatuwang pinag-uusapan. Kung titingnan parang matagal na silang magkakilala. Siguro dahil hindi mahirap pakisamahan si Mommy Arabella, kaya mabilis niyang nakuha ang loob ng mahiyain kong ina. Si Tatay at Daddy Court naman ay napansin kong lumabas kanina. Siguro tutulong sa kung anong gagawin sa labas. Napansin ko din ang mga construction worker sa bagong ipinapatayong bahay na nasa labas na din iniwanan nila ang kanilang mga trabaho at tumulong sa mga gawain sa labas na labis kong ipinagtaka. Pati nga si Engineer Jude nasa labas na din eh. Biglang dami ng tao at lahat sila abala sa mga kanya-kanyang mga gawain. Nagtatayo din sila ng mga pansamantalang silungan. Malalaking tent sa palibot ng bahay. Mukhang may malaking handaan ang magaganap. Paroon at parito din ang mga sasakyan. Sa bagay, kahit siguro gaano kalubak ang mga dadaanan ng mga sasakyan na iyan kaya naman siguro. Ang laki ng mga gulong eh. Talaga? Buntis na. Magkakaapo na tayo sa kanilang dalawa, narinig kong malakas na namang bigkas ni Mommy Arabella. Magkalapit lang ang sala at kusina namin kaya naririnig talaga naming dalawa ni Kenneth ang pinag-uusapan ng dalawa. Napansin ko tuloy na napatingin din si Kenneth sa gawin nila Nanay habang punong-puno ng pagtataka ang nababasa sa kanyang mukha. Nga! Alam mo ba Mere, nahuli ko iyang. Hindi na natuloy pa ni Nanay ang sasabihin niya nang tawagin ko siya. Napansin ko ang pagkagulat sa mga mata nito na napatingin din sa gawin namin ni Kenneth. Ako ang magsasabi, reklamo ko sabay tayo at hinila ang nagtatakang si Kenneth palabas ng kusina.
Diretso kami sa kwarto habang nakasunod lang ang tingin nila Mommy Arabella at nanay sa amin. Bago ko na isara ang pintuan narinig ko pa ang last na sinabi niya kay Mommy Arabella. Buntis nga. Magkakaapo na tayo. Nagsuka kanina kaya nga. Nangangalumata iyang anak ko eh. Malapit na tayong magkakaapo sa kanila, bigkas ni nanay kaya dali-dali ko nang isinara ang pintuan ng kwarto. Ang daldal talaga ni nanay kapag nakapalagayan niya na ng loob ang taong kaharap niya. Anong sabi ni nanay? Buntis? Buntis ka? Totoo bang magiging daddy na ako? Excited na bigkas ni Kenneth. Narinig niya pala kaya wala ng lusot. Naglakad ako patungo sa bag at inilabas ng pregnancy test na ginamit ko kanina. Inilagay ko sa kanyang palad kaya pinakatitigan niya iyon. Ilang saglit lang, maluha-luha na siyang tumitig sa akin habang may ngiting nakaguhit sa labi niya. Totoo nga. Buntis ka. Magiging daddy na ako. Sa wakas, magiging daddy na ako, malakas na bigkas niya. Maluha-luha naman akong tumango. Kaya pala napaka-sensitive ko nitong mga nakaraang araw dahil buntis pala ako. Kaya pala nanghihina at nagduduwal ako dahil dyan, nakangiti kong bigkas. God, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Thank you, sweetheart. Thank you so much, bigkas niya. Ramdam ko ang sensiridad sa boses niya, kaya walang pagsidlan ang tuwa sa puso ko. Muli kong naramdaman ang mahigpit niyang pagyakap sa akin, kasabay ng muling pagdampi ng labi niya sa labi ko. Naramdaman ko na lang na pareho na kaming okay sa isa't isa. Nag-umpisa nang maglakbay ang palad niya sa buo kong katawan, kaya kahit nagugustuhan ng katawan ko ang ginagawa niya sa akin, mabilis akong lumayo sa kanya at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Sobrang lakas kasi ng kabog ng puso ko dahil sa kakaibang init na nararamdaman ng buo kong pagkatao. Saglit lang. Tanghaling tapat tapos bukas ang bintana. Baka may sumilip, bigkas ko. Kaagad naman napatingin si Kenneth sa bintana ng kwarto at mabilis na naglakad patungo doon. Sumilip pa siya sa labas bago mabilis na isinara. Isinunod niya ang pintuan ng kwarto. Inilock niya iyon bago dali-daling naglakad pabalik sa akin. Ayos na ba? Pwede na, nakangiti niyang bigkas. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagnanasa. Sasagot pa sana ako pero mabilis niya na akong sinungaban ng halik. Naglaban ang aming mga dila bago niya pakawalan ang bibig ko sa plot ko naman sa katawan ang pinagbalingan niya. Hahabulin natin. Baka sakaling makabuo ng kambal, bigkas niya sabay subo sa isa sa mga pasas na pingko. Pigil ko tuloy ang sarili ko na mapaungol. Natatakot ako na baka marinig kami ng mga tao sa labas na may ginagawa kaming kababalaghan ni Kenneth dito sa kwarto. Tanghaling tapat. Ken, teka lang. Saglit. Maingay itong papag. Baka, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mapansin kong kaagad niyang tinangal ang banig sa papag at inilatag sa sahig. Ipinangsapin niya din ang nahawakan niyang kumot bago niya ako pinahiga. O diba, walang makakapigil sa taong gustong makascore katanghali ang tapat. Mainit na nga dahil katanghali ang tapat, lalo pang pinainit ni Kenneth ang buong sandali. Parehong naliligo kami sa pawis pagkatapos naming maiparamdam kung gaano kami kasabik sa isa't isa. Mabuti na lang at maginoo itong asawa ko, dahil siya pa talaga ang nagpunas ng pawis sa buo kong katawan bago niya ako binihisa ng panibagong damit. Gustuhin man namin mag-shower pareho para ma-priskuhan, nasa labas naman ang banyo. Wala din shower kaya ang ending. Pagkatapos namin magbihis, muli niyang binuksan ang bintana at sabay kaming nakatulog. Hindi na namin pareho pang ininda kung gaano kaingay ang paligid. Gabi na nang magising kami pareho. Hindi ko pa napigilan ang sarili ko na tawanan siya dahil nirereklamo niya na masakit daw ang kanyang likod. Paanong hindi sasakit, hindi siya sanay mahiga sa matigas ng papag. Sanayan lang iyan, nakangiting bigkas ko pa sa kanya. Napansin kong sinipat niya ako ng tingin sabay iling. Masakit naman talaga eh. Iyong performance ko kanina, kulang pa nga eh. Ang sakit na kasi ng tuhod ko dahil sa mainit na bagay, bigkas niya sabay turo sa namumula niyang tuhod. Muli akong natawa. Kung hindi niya sana pinairal ang init ng kanyang katawan, hindi sana siya magrereklamo ng kahit na ano sa akin maliban sa pananakit ng likod niya. Nagugutom na ako, bigkas ko sa kanya. Kaagad niya naman akong inalalaya na makatayo at sabay na kaming naglakad palabas ng kwarto.
Naabutan pa namin sila Nanay at Mommy Arabella na nasa salas pa rin. Mukhang simula kanina hindi pa natapos ang pag-uusap nila. O, mabuti naman at gising na kayo. Pwede na siguro umapisahan ang diskohan, no, Mer? Bigkas ni Mommy Arabella. Kaagad naman napakunot ang noo ni Kenneth. Nagulat naman ako. Abat Mer na pala ang tawagan ng dalawa? Bilib na talaga ako kay Mommy Arabella, napaka-down to earth niya talaga. Hinintay niyong magising kami para sa diskohan na iyan, nagtatakang tanong ni Kenneth. Ayaw namin maistorbo ang pamamahinga niyo, kaya hindi mo na nagpapatugtog. Tradisyon daw iyan dito sa probensya nila na kapag may ikinasal, dapat may sayawan. Parang disko kung sa Manila, sagot ni Mommy Arabella. Kuha ko na ang ibig niyang sabihin pero itong si Kenneth ay mukhang hindi pa. Sa bagay, wala siyang alam sa mga tradisyon sa probensya dahil sa Maynila siya lumaki. Baka puro bars at diso ang napupuntahan niya. Dito sa probensya namin, kapag may fiesta, kasal at special na occasion lang nagkakaroon ng disco. Dumating pala kanina ang mga binata mong pinsan. Nasa tent sila at nagpapahinga. Gisingin niyo na para ma-experience din nila ang buhay dito sa probensya. Muling wika ni Mommy Arabella. Kaagad naman kaming tumalima ni Kenneth. Pagkalabas namin ng bahay, nagulat pa ako sa ayos ng paligid. Ibang-iba at halatang may pinaghahandaan na malaking okasyon. Mukhang kumuha pa sila ng banda dahil sa diskohan na tinutukoy nila. Ang tent na tinutukoy ni Mommy Arabella ay tent na mas maganda pa yata ang pagkakagawa kumpara sa bahay namin. Malamig din at may malambot na higaan. Bilib din talaga ako. Wala talagang imposible sa taong mapera. Lahat nagagawa sa isang iglap lang. Mag-uumpisa na daw ang diskohan, kaagad na salubong ni Kenneth sa tatlong binata na naabutan namin. Si Elijah, Christopher at Charles. Sabay pang nangunot ang noo ng tatlo. Takang-taka sa salitang binanggit ni Kenneth. What is it? Tanong ni Elijah. Bigla tuloy akong napaisip kung nasabi na ba sa kanya ni Kenneth ang tungkol kay Ethel. Para kasing hindi pa eh. Naging busy nga itong si Kenneth nitong mga nakaraang buwan at nag-aalala ako na baka nawala sa isipan niya ang tungkol kay Ethel. Dikohan. Meaning sayawan, si Charles na ang nagalita. Feeling ko lang na si Charles. Nakasama ko si Christopher noong bago ako naglayas at bago ang haircut niya eh. Tama, sa harikot na lang ako magbase sa dalawang ito para malaman kung ano ang pinagkaiba nilang dalawa. With liquor ang girls, tanong naman ni Christopher. Mukhang mas interesado siya sa liquor at girls, kaya biglang nabuhay ang dugo. Mabilis na binulsa ang cellphone at inayos ang buhok. Napapailing na lang ang si Kenneth at Elijah na pinagmasadan ito. Yes girls. Probensya na girls at ingat ka sa mga babaeng ganyan. Baka bigla ka na lang habulin ng mga tatay nila ng itak kapag may ginawa kang kabulastugan, sabat naman ni Elijah. Grabe siya, mababait ang mga tao dito sa amin no. Ganoon din ang mga girls. Mag-ingat lang baka mapikot kayo. Natatawa ko namang sagot. Hinawakan ko si Kenneth sa kamay at niyaya ng lumabas. Nagugutom na kasi ako eh. Pagkapos namin kumain nag-umpisa na nga ang dikohan. Hudyat na din para umpisahan na ang party. Bukas kaagad ang kasal namin ni Kenneth at bukas daw darating ang ibang miyembro Villarama clan. Nagpasabi na hindi darating sila Grandma Carissa at Grandpa Gabriel dahil na din sa kanilang edad. Pero nagpaabot naman ng masayang pagbati kaya masaya na din kaming dalawa ni Kenneth. Overwhelming pa rin ang tuwa na nararamdaman ko dahil gumawa talaga sila ng effort para maging posible ang pagtitipon na ito. Dumating na din ang mga kapatid kong may asawa na at tumulong na din sa pag-iistima ng mga bisita. Masaya na kaming dalawa ni Kenneth na nanonood sa mga bisita na nag-uumpisa ng umindak sa tugtugin. Pinagbawalan akong makihalubilo sa kanila dahil nga sa kalagayan kong buntis ako, kaya tamang panood lang kami ni Kenneth ngayon. Siga sa dance floor ang tatlong makikisig na binata. Mabuti na lang at game na game sila sa mga ganitong klaseng okasyon. Nang mapagod sa kakapanood pumasok kaming dalawa ni Kenneth sa isa sa mga tent at nagbalak ng matulog. Masyadong mahaba pa ang araw sa amin bukas kaya kahit maingay ang paligid, kailangan naming magpahinga. Hindi man kami masyadong nakatulog ni Kenneth dahil sa sobrang ingay sa paligid, wala kaming choice kundi ang bumangon. Malambot na ang hinihigaan namin dito sa tent
kaya hindi na nagreklamo pa si Kenneth na sumasakit ang likod niya. Pagkalabas namin ng tent, siyang papasok naman ang mga bagong dating galing Manila. Pamilyang galing sa Villarama clan na gustong saksihan ang pag-iisang dibdib naming dalawa ni Kenneth. Dumating sila Tita Miracle at ang asawa niya si Tito Christian at ang asawa niya din na si Carmela at lalong-lalo na si Uncle Rafael at Veronica. Talagang kahit gaano kalayo ang probensyang ito, gumawa talaga sila ng effort para lang makarating. Kasama na nila ang pari na magkakasal sa amin ni Kenneth, kaya pagkatapos ng maiksing kumustahan at batian, pareho kaming naligo ni Kenneth para makapbihis na daw ng damit pangkasal. Ang dating amo ko na si Ma'am Jen na mismo ang nag-ayos sa akin at tumulong para maisuot sa akin ang aking treje de boda. Kahit nabiglaan ang kasalan na ito, nakabili pa talaga sila ng treje para sa akin na sakto sa sukat ng aking katawan. Parang kay bilis ng pangyayari. Namalayan ko na lang na nasa harap na kami ng pari at nagpapalitan ng isidus. Para akong wala sa sarili ko buong seremonya ng kasal. Para akong isang dahon na sumusunod lang sa agos ng tubig sa lawa. Namalayan ko na lang tapos na ang kasal at idiniklara na ng pari ang pagiging legal na naming mag-asawa ni Kenneth sa harap ng Diyos, ng tao at sa batas ng bansa. Walang pagsidlan ang tuwa na naramramdaman ng puso ko. Sa harap ng mga kababaryo ko, sabay-sabay nilang nasaksihan ang pag-iisang dibdib naming dalawa ni Kenneth. Ang lalaking ni sa hinagap, hindi ko akalain na darating sa buhay ko. Sa sobrang layo ng agwat ng buhay namin sa isa't isa, gumawa pa rin ang kapalaran para magkatagpo kami. Nabuo ang isang pag-ibigan sa hindi sinasadyang pagkakataon at heto kami. Bubuo na ng sarili naming pamilya. Totoo pala talaga na walang pinipiling antas ng buhay ang pag-ibig. Kusa na lang itong dumating sa buhay mo nang hindi mo namamalayan. Sobrang swerte ko na din dahil kahit na sumuko ako at umalis sa bahay nila na walang pasabi, sinundan naman ko ng lalaking mahal ko. Tradisyonal na kasal sa probensya ang nangyari kaya masaya. Bago natapos ang party, nagpamudmud pa ng mga regalo at pera sa kababayan ko ang pamilya Villarama. Tanda umano ng pasasalamat dahil sa kanilang mainit na pagtanggap at pagtulong para mairoas ng maayos ang kasal. Lahat ng mga kababayan ko umuwi ng masaya at may ngiti sa labi. Bukang bibig nila na napakaswerte ko daw sa lalaking napangasawa ko. Gwapo na mayaman pa. At hindi lang iyan, mukhang mabait daw ang buong pamilya at hindi matapobre. Pagkatapos mismo ng selebrasyon, kaagad na din naman nagsyalisan ang mga bisitang galing Manila. Talagang sumaglit lang sila dahil nga sa kasal namin ni Kenneth. Nahihiya nga ako dahil wala man lang kaming may offer sa kanila. Wala kaming malaking bahay para mai-accommodate sila kahit ilang araw lang. Chopper ang kanilang sinakyan papunta at paalis kaya bago dumilim halos nakauwi na din ang mga bisitang taga Manila. Kahit sila Mommy Arabella at Daddy Kurt, sumabay na din biglaan kasi talaga ang kasalan na ito kaya naisingit lang talaga sa mga schedules nila. Nandito pa kayo? Gulat na tanong ni Kenneth sa tatlo niyang pinsan na mga binata. Si Elijah, Charles, Christopher na po ang prenteng nakahiga dito sa loob ng tent. Halatang wala silang balak na umuwi dahil na din sa mga ayos nila. Balak namin magstay ng mga ilang araw dito. Kanina, noong naglibot kami, may napansin kaming binibentang lupain. Mura lang, maganda siguro magpatayo ng rest house at golf course, si Elijah na ang sumagot. Para namang biglang nakuha nila ang atensyon ni Kenneth, kaya napaupo na din ito paharap sa mga pinsan. Saan banda? Ilang hektares, interesado niyang sagot. May mga dugong negosyante nga talaga. Kapag investments ang pag-uusapan, buhay na buhay ang dugo. Diyan lang. Bukas, puntahan natin. Mga ganitong lugar, mura lang ang bintaan ng mga lupain. Tamang-tama, halos lahat ng mga tao dito walang trabaho, kaya pwede natin silang kunin bilang worker ng lupa na mabili natin. What do you think guys? Si Elijah naman ang sumagot. Baka sa boses nito ang excitement. Hindi kaya tayo lugi nito? Sino ang mag-golf sa ganitong kalayong lugar? Baka tulog ang pera natin nito, si Charles ang sumagot. Hindi iyan. Ako ang bahala, sabat naman ni Kenneth. Hindi ko na sila pinakialaman pa kung ano ang mga pinag-uusapan nila. Hindi ko din naman gets eh. Wala akong alam pagdating sa negosyo. Pagkatapos makipag-usap ni Kenneth sa kanyang mga pinsan, kumain lang kami ng dinner, tapos inukupa ulit namin ang isa sa mga tent. Mas mabuti dito dahil presko.
Safe din naman tulugan dahil nag-iwan ng ilang mga bantay sila Mommy Arabella. Pinaninindigan ni Kenneth ang unang gabi ng honeymoon namin. Walang kapaguran na ipinadama namin ang pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ng mainit na sandali, pareho kaming nakatulog na may ngiti sa labi. Kinaumagahan, nagising na lang kami sa tilaok ng mga manok. Sabay kaming lumabas ng tent at naabutan namin sila nanay at mga kapatid ko na abala sa paglalagay ng mga pagkain sa mesa. Mukhang tulog pa ang mga binatang pinsan ni Kenneth dahil tahimik pa sila sa kanilang tent. Hindi na namin pinansin bagkus nauna na kaming kumain. Pagkatapos kumain ng agahan, nagtaka pa kaming lahat ng nagyaya si Kenneth sa bagong pinapatayong bahay. Anak, ano ang ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni nanay. Kaunti na lang at matatapos na ang bahay. Kahit ako nagtataka din kung bakit niyaya kami ni Kenneth dito. Dahil sa inyo po ito. Pasensya na po at hindi siya natapos bago ko pinakasalan ang anak nyo, but we will make sure na matatapos ang bahay na iyan after a month para makalipat na din kayo. Bigkas ni Kenneth na labis kong ikinagulat. Tinawag niya pa si Engineer Jude at kaagad na iniabot kay Kenneth ang hawak niyang folder. Naitay, ito ang titulo ng lupa at iba pang mga legalities na ang bahay na iyan ay regalo namin sa inyo, nakangiting bigkas ni Kenneth. Hindi naman ako makapaniwala na napatitig sa hawak niya. Gaano niya ba ako kamahal at bakit pati mga magulang ko binigyan niya ng ganito kalaking regalo? Hindi ako makapaniwala habang titig ako sa dokumentong hawak ni Kenneth. Hindi ko akalain na noon pa man, nagplano na pala siyang gawin ito. Naisurpresa ako at ang buo kong pamilya dahil sa malaki niyang regalo na hatid sa aming lahat. Naku, nag-abala ka pa. Nakakahiya. Sapat na sa amin na minahal at inalagaan mo ang anak namin. Masaya na kaming nakikita na masaya si Ella, nahihiyang sagot ni nanay. Nanginiglid na ang luha sa kanyang mga mata at halata sa mukha nito na hindi siya makapaniwala sa magandang regalo na ibinigay ni Kenneth. Masaya po akong bigyan kayo ng isang napakagandang regalo, Nay. Pamilya ko na kayo at gusto kong maibigay sa inyo ang maayos na buhay na pangarap ni Ella para sa inyo, nakangiting sagot ni Kenneth. Hinawakan niya ang kamay ni tatay na kanina pa hindi umiimik at ipinatong doon ang envelope na naglalaman ng mga papeles. Salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa amin sa lugar na ito. Salamat po dahil pumayag kayong pakasalan ko ang anak niyo kahit sa mabilisang paraan. Nakangiting wika ni Kenneth kay tatay. Nagulat na lang kami dahil sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa mga mata nito bago niya mahigpit na niyakap si Kenneth. Nagulat kaming lahat. Hindi namin akalain na ang aming padre de pamilya ay nagiging emosyonal ngayon. Salamat, iho. Diyos ko. Kahit siguro magpawis ako ng dugo at mapudpod ang mga kuko ko sa kakatrabaho sa bukid, hindi ko siguro kayang ibigay sa pamilya ko ang bahay na iyan. Salamat. Wala akong ibang hangad sa inyong dalawa ni Ella, kundi ang magiging masaya ang pagsasama ninyong dalawa at itong regalo na ibinigay mo sa amin, aasahan mong iingatan namin ito. Salamat, Kenneth, bigkas ni tatay. Hindi ko natuloy na paigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Bumitaw si tatay sa pagkakayakap kay Kenneth at ako naman ang kanyang hinarap. Salamat, anak. Mula noon, hanggang ngayon hinding-hindi mo nakalimutan na tulungan kami. Pasensya ka na kung hindi kayang ibigay ni tatay lahat-lahat ng pangangailangan mo, ha? Ngayong nag-asawa ka na, wala kaming ibang hangad kundi ang maging masaya kayong dalawa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, anak, bigkas ni tatay at mahigpit akong niyakap. Hindi ko naman napigilan pa ang tuloy-tuloy na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pagkatapos ng masayang pag-uusap, muli kaming umuwi ng bahay. Sinalubong kami ni Thalia at sinabi nito na umalis daw ang tatlong pinsan ni Kenneth. Mahilig talaga sa adventurous ang mga taong iyon kaya naman hinayaan na namin. Gusto marahil nilang tuklasin kung ano ang meron sa lugar na ito. Isa pa, sumama naman daw ang dalawa sa mga bodyguards na iniwan ng Villarama clan para bantayan sila. Tiwala naman kami na hindi sila magpapaabot ng dilim sa labas. Isa pa, hindi sila nagdala ng sasakyan kaya alam namin na hindi din naman sila lalayo. Maliban sa pagiging tsismosa ng mga kababaryo namin, mababait naman sila pagdating sa mga dayo. Gusto marahil nilang sulitin ang mga oras na nandito kami sa probensya dahil bukas na bukas din babalik na kami ng Manila. Hindi kami pwedeng magtagal lalo na at kailangan ko nang magpa-check up sa isang OB-GYN dahil sa pagbubuntis ko.
Pagkatapos kumain ng lunch niyaya ko si Kenneth sa isang lugar na gusto kong puntahan at bisitahin. Sa may falls, kung saan kami palaging nagtatampisaw ng mga kapatid ko noon. Sa ilalim nito ay may malinis na tubig kaya kaagad kaming nagtampisaw ni Kenneth pagkadating pa lang namin. Sakto din dahil walang ibang taong naliligo kundi kami lang. Ken, hindi ka ba nag-aalala kina Charles, Christopher at Elijah? Hindi nila kabisado ang lugar at baka kung saan na nakarating ang mga iyon, tanong ko habang magkayakap kaming nakalublob sa malamig na tubig. Hayaan mo sila. Malaki na sila kaya naman alam na nila kung paano alagaan ang mga sarili nila, nakangiting sagot niya sa akin. Nasabi mo na ba kay Elijah ang tungkol kay Ethel? Ilang buwan na din ang lumipas at alam natin pareho na matagal nang hinahanap ni Elijah si Ethel. Sana magkita na sila lalo na at mukhang may anak silang dalawa, bigkas ko. Naawa lang kasi ako sa batang si Ezekiel. Noong last namin nakita ang bata may napansin akong pasa sa mukha nito. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Naguguluhan ako tungkol sa bagay na iyan, seryosong sagot niya sa akin. Nagtataka akong napatitig sa kanya. Hangat maari, ayaw ko na sanang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman ng pinsan ko. Alam kong matagal siyang. Umasa na mahanap niya si Ethel at muli silang magkabalikan pero parang malabo na yatang mangyari iyon, pagpapatuloy niyang wika. Hindi naman ako nakaimik. Naalala mo ba noong nasa resort tayo? May binarayan akong tao para imbestigahan kung ano ang ginagawa ni Ethel sa nakalipas na taon at nalaman ko na nagpakasal na siya. Nag-asawa na siya, wika niya na labis kong ikinagulat. Kung nag-asawa na si Ethel, sobrang sakit nito sa panig ni Elijah. Paano na lang si Ezekiel? Kahit na sino siguro ang makakita sa batang iyon, maraming magsasabi na anak siya ni Elijah. Kamukhang kamukha eh. Sino ang naging asawa niya? Si Elias ba? Hindi ba't siya lang ang nakakaalam kung nasaan si Ethel nitong mga nakalipas na taon? Naguguluhan kong tanong. Kung si Elias ang pinakasalan ni Ethel, malaking gulo ito sa pagitan ng dalawang kambal. No. Hind si Elias. May malalim na dahilan kung bakit may communication si Elias at Ethel. Bigkas niya na lalong nagpagulo sa sistema ko. Pakiramdam ko biglang sumakit ang ulo ko dahil sa narinig ko mula kay Kenneth. Kung hindi si Elias, may iba pang lalaking involved. Kaya ayaw kong magkwento dahil alam kong pati ikaw ma-stress eh. Natatawa niyang wika habang nagpapalingalinga sa paligid. Kaya nga, parang bigla tuloy sumakit ang ulo ko sa kwento mong iyan. Buti pa hindi na lang ako nagtanong eh. Natatawa kong sagot. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong yapusin at halikan sa punong tainga. Tama. Huwag na nating pag-usapan ang problema ng ibang tao. Nasa honeymoon period pa tayo para problemahin ang problema ng iba. I think pwede natin ituloy ang honeymoon dito. Wala naman sigurong makakita, di ba? Bigkas niya at lalo iyang idiniin niya ang sarili niya sa akin. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko ang matigas na bagay na sumasayad sa may tiyan ko. Ken, baka may nanood sa atin, baka, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang kaagad niyang sakupin ang labi ko. Binigyan niya ako ng makapugtong hininga na halik sa labi kasabay ng paghila niya sa medyo masukal na bahagi ng falls. Ayaw talaga papigil kaya wala akong choice kundi pagbigyan. Tiwala naman ako na walang ibang makakakita sa amin dahil tanghali na at kapag mga ganitong oras, nagpapahinga na ang mga tao pagkagaling ang trabaho mula sa bukid.